Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. When you lose your health, you will lose everything. At ako po ay hihingi ng inyong like. Paki-like ko, paki-share, and paki-click yung notification bell para ho malalaman nyo ho pag may bago kaming upload, no? And yung mga nami-miss out yung pong episode, pwede nyo pong i-search dyan, no? At yung mga gusto nyo hong ulitin na episode, alam ko ho, naka-notebook, ballpen ng mga avid listener ko, no? So nagte-take down notes po talaga sila, no? Kung kayo ho ay maraming nakukuhang magandang healthy tips, so siguro naman ho gusto nyo ring makatulong sa inyong kaibigan, sa inyong kapwa, i-share nyo po ang magagandang healthy tips natin sa iba. Sa pag-share nyo pa lang po, malaki na ho ang maitutulong ninyo sa inyong mga kaibigan at kamag-anak, no? So, ang knowledge ho, di ba? Alam natin, knowledge is power. Pagka yan ho ay nai-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, makalaki ho ang maitutulong yan para tayo ho ay humaba ang buhay at maging healthy, no? Sa ganyang paraan man lamang po nakatulong kayo sa kapwa. So, i-share nyo po sa mga kaibigan at mahal nyo sa buhay. And for our announcement, of course, habang may stock pa po tayo, makiagaw na po kayo sa ating anti-aging soap and whitening soap. So, very effective po. Kaya ho, sa simula, isa lang ang gumagamit. Later ho, buong pamilya na. Kaya ang reorder po nila, haging 4, 6, hindi naman ho ito magiging in demand kung hindi ho siya effective, no? And of course, anti-aging, nakakabawas ho ng wrinkles, no? Nababanat ho yung skin, nalilift po yung skin ninyo. And yung whitening soap, very effective po, no? Napampaputi. Hindi ho nakaka-dry ng skin and hindi nyo ho kailangang stay ng ilang minuto para ho makita ang whitening effect. So, but of course, kung gusto nyo stay para ma-maximize yung effect, mas maganda ho, no? And gawin nyo na ho itong pangregalo sa inyong sarili. So, kahit sa sabon man lamang po, bigyan nyo ho ng regalo ang sarili ninyo. Very affordable naman po ito, At hindi ho tulad ng gagamitan nyo lang ho ng mga harsh soap ang inyong skin, no? So, tratuhin nyo ho ng espesyal ang inyong katawan, especially your skin, para balikan din ho kayo ng good health. And ang isa ho sa good news, in-extend po namin ang free check-up, free urine and sugar testing, for another week. So hanggang April 14 ho sa Sunday. Dahil yung mga tumatawag ho at nakikiusap sa text na long holiday daw po. So may time ho silang magpa-check up. Kaya ho para sa inyo ay pinagbigyan ho natin uli. So makiagaw na po, magpalista na ho. Limited lamang po again ang slot namin per day, no? And it is only 1 week. So, ayan po, no? Makapagpapa-check up kayo ng libre, no? Plus, malalaman nyo rin ho ang sugar ninyo, kung may UTI kayo, kung may referral ho kayo, makaka-free pa kayo ng colon cleansing. Plus, yung atin hong promo package, napakaganda ho, kasi parang buy 2 plus 1, no? If you buy 2 detox, so may free ho kayong 1 day colon cleansing, 1 day blood cleansing,
and or vector scan. Or if you buy one detox, one blood cleansing, ang free nyo ho is the vector scan. And yung atin hong high dose vitamin C, extended po ang promo. So, discounted po yan. And alam nyo naman ho na pagka high dose, injectable, hindi lamang po yan as vitamins and antioxidant, but also nagkakaroon ho yan ng antimicrobial effect and anti-cancer effect. Now, going back to vector scan, ano ho ba ang halaga ng vector scan? Wala na ho kayong makikitang machine as beneficial as vector scan. Wala ho siyang radiation. So, it is through brain waves, frequency, mapipick up niya ho ang brain waves or frequency ng inyong katawan. Ko-compare niya ho sa standard sa brain ng machine kung ano ho ang mag-match, meaning meron kayo noon. Wala hong radiation, more than 90% ang accuracy, and you can easily get the result after scanning. Hindi ho subjective ang results, so machine ho ang magbabasa. Hindi ho maaapektuhan ng opinion ng nagbabasa, kay competent or hindi ho yung nagbabasa. Kasi yung frequency mismo ng katawan ninyo ang mababasa ng machine. And it catches the body before the onset of diseases. So wala pa ho kayong simptomas, wala pa hong abnormal sa laboratory test ninyo, sasabihin niya na ho na kayo ay papunta sa ganung sakit. Tulad ho ng diabetes, sasabihin niya na ho ang diabetes kahit normal pa ho ang blood sugar ninyo. Then later on, you will find out, ayun na nga ho, andyan na si diabetes. No? Pati ho yung may mga lahi ng cancer and lahi ng stroke and heart attack, malalaman ho natin ahead. Kasi sa cancer ho, lalabas dyan yung 3 root cause ng cancer, which is parasite, fungus, and isopropyl alcohol. Pag meron ho yung 3 yan, meaning kandidato ho kayo for cancer. Siyempre ho, pag may lahi, may agam-agam ho kayo na baka papunta rin kayo doon. Now, if we can remove the 3 recipe or cause of cancer, then pwede pa ho natin mapigilan na hindi kayo mauwi sa ganong sitwasyon. And yung mga may family ng high blood, diabetes, namatay ho sa stroke and heart attack. So, makikita na ho natin ahead kung barado ang circulation ninyo. So, may protocol din ho tayo para sa baradong circulation po, no? Hindi na ho mangyayari sa inyo yon. And detoxification program, so malilinis so ang basic organ, which is the colon, liver, gallbladder, kidney, parasites, and even heavy metals and chemicals. Ang kaya ho lagi namin sinasabi na ang detoxification and blood cleansing ay yan ho ang root cause ng halos lahat ng sakit tulad ng high blood, diabetes, mataas na cholesterol, triglyceride, uric acid, pati ho cancer. Diyan nagmumula. Why? Una hong mangyayari dyan is magkakaroon ng fatty liver ang pasyente. So therefore, hindi na ho ganun kaganda ang filtering capacity ng atay. Ayun ho, kung hindi ho i-address ang root cause, ang gagawin ho dyan naming mga doktor, bibigyan ho lang namin ng statins ang pasyente. And eto nga ho, no, I found out sa pasyente mismo na sabi niya, ginagamot daw yung fatty liver niya para ma-reverse. Sabi ko, anong ginamot sa'yo? Yung pala naman ho, statins, nakasimvastatin siya, no? And liver aid. So, ano ka kung nangyari? 9 months ka nang umiinom, na-reverse ba? At least daw yung cholesterol niya bumaba na ngayon. Natural ho, bababa ang cholesterol kasi ho nakasimvastatin. But, pag naka-statin lalo hong hindi marireverse ang fatty liver because you are harming your liver. No? Sinasanggal lang ho ng liver aid niya. But lalong hindi nyo ho marireverse kasi the statins is harming your liver. Paano hong magse-cell repair yun? So that is not the proper way. Kaya kita nyo, 9 months na siya, wala naman hong nangyari. So still, fatty liver is a fatty liver. Ang tama ho dyan is detoxification program. Linisin ho yung atay, saka ho magbigay ng 3 to 4 months na supplementation sa liver. Why? Yung nakikita ho sa ultrasound na whitish thing, hindi ho fats lang yun, kundi mga stones po yun. Puno na ho yung liver natin ng stones. And that same stone, we call it intrahepatic stones. Pag nalaglag ho yan sa gallbladder, we call it gallstone. And ayan po. No? So, kailangan ho niyan
ilabas sa katawan yung mga stones na yan para ho may space to put on yung supplementation ho natin sa liver para ho makapag-cell repair si fatty liver, ma-reverse ho into a normal liver. No? Imbis na papunta hong cirrhosis, yung fatty liver, pabalik tayo, pa-cell repair ho tayo sa normal liver. Always tandaan nyo ho, ang liver is an organ. Ang advantage nga ho, may capacity siyang mag-cell repair. Unlike our other organs like the heart, sa side ho ng pneumonia, pag sinira ho ng mikrobyo ng bacteria and virus galing sa pneumonia sa lungs, pag lumipat ho yan sa heart, wala na ho, dead end po. So, yung sabihin ho, irreversible, hindi na ho maiaangat ang oxygen saturation yan. Pag bumagsak ho ang oxygen saturation ng taong may pneumonia, papunta na ho yung sepsis, for intubation na ho ang pasyente. No? So, it's too late kung dyan pa lamang ho kayo magpapagamot. Kausap ko lang ho yung pasyente namin kanina, may aatinan silang patay. Bakit? Yung isa ho sa nearest kamag-anak nila, namatay ho. Anong kinamatay? Pneumonia na naman ho. Bakit? Sinabihan na ho ng doktor na may pneumonia siya, so kailangang i-confine. So, hindi ho naniwala. Ginawa niya kung anong gusto niya, nag-herbal. Sabi ko sa inyo, hindi nyo makukuha sa herbal ang pneumonia. It is a serious infection. Di ayun ho, wala na siya sa mundo, namatay ho ang pasyente. It is a medical emergency. Once you catch pneumonia, hindi nyo ho pwedeng sabihin, mag-iipon muna ako after 6 months, saka ako magpapagamot. Hindi po. Sa inyo na po yung iipunin nyo dahil baka wala na ho kayo after 6 months, no? And blood cleansing program, nahahydrate po, nalilinis, nawawash out yung ating dugo from head to toe. So, kailangan ho malinis yan para maganda ho ang circulation natin. Ang natural flow ho ng ating dugo is 7 times in an hour. So, pagka ho maraming bara, malapot ang dugo, hindi ho nakakabalik ng 7 times, baka 3 to 4 times lamang. And ayun po, magkakasakit ho ang tao kasi ang need ng mga organs natin simula ulo hanggang paa, 7 times delivery ng oxygen and nutrition. At kung ang naidi-deliver lamang ho is 3 to 4 times, kulang ho yun sa need ng ating organs. So therefore, magkakasakit ho. Alin? Kung ano ho ang weakest organ natin, magkakasakit po. Malilinis ho yan, mai-improve ho yan ng ating blood cleansing program. Mapapatay ho lahat ng mikrobyo at lahat ho ng chemicals and allergens, mawawash out po. At lalakas pa ho ang pasyente kasi mahahydrate po. Dahil direkta na ho sa cells yung injectable fluid, no? And of course, yung atin hong high-dose vitamin C, ginagamit na rin ho yan sa ibang bansa, sa hospital mismo, no? So, pwede rin hong gamitin yan ng mga nagkikimo and radiation para hindi na ho nila maramdaman yung paglalagas ng buhok, panghihina at pagsusuka. But kung hindi pa naman ho kayo nakikimo and radiation, baka ho pag-isipan nyo at baka ho pwede ninyong i-consider na magpa-high dose vitamin C na lamang kayo at meron pa ho kaming ibang protocol para sa cancer patient. Kasi ho, walang side effect ang amin, and the root cause of the problem, which is parasite, fungus, and isopropyl alcohol, maa-address po yung root cause. In short, wala hong recurrence, walang metastasis. While if you do chemo, radiation, and operation, magre-recur pa rin ho yan. Magme-metastasize pa rin. Bakit? Hindi ho na-address yung root cause, kaya babalikan ho kayo niyan, no? Okay? Para sa hapong hong ito, ang atin hong tatalakayin ay tungkol po sa climate change. Now, ano bang ibig sabihin? It refers to a long-term shift in global or regional climate patterns and attributed ho ito sa mga human activities such as burning fossil fuels, deforestation, industrial processes, na nagre-release ho ng mga greenhouse gases sa ating atmosphere. So ito ho kasing mga gas na ito na galing ho sa binanggit natin, ay natatrap ho kasi ito sa atmosphere. Therefore, na-alter ho yung temperature natin. Mas umiinit ho. Kasi ho nasasangga nitong mga greenhouse gases na to yung init ng sunlight.
Kadalasan ho ang cause ng climate change leading to global warming is caused by number 1, burning fossil fuels. Ano ho ba yun? Yung pagsusunog ho natin ng coal, ng oil, natural gas for energy production. Yung transportation ho natin, yung buga ng usok po, yung mga industrial processes na nagre-release ng carbon dioxide into the atmosphere. Ang tawag ho dyan, burning fossil fuel. Deforestation, yung pagpuputol ho natin ng mga puno. Umuunti ho ng umuunti ang ating mga trees. Siyempre ho, di ba, baliktad tayo, we inhale oxygen, we exhale carbon dioxide. Baliktad ho, sa plants, they inhale carbon dioxide. So dumadabi ho ang carbon dioxide sa atmosphere. Sa mga industrial processes ho, yung mga manufacturing ng semento at yung mga industrial activities na nag-i-emit ng greenhouse gases tulad ng methane and nitrous oxide. Sa agriculture, yung mga livestock farming and rice cultivation, nagpo-produce din ho yan ng methane. And while the use of synthetic fertilizer, paggamit ho natin ng fertilizer, nagre-release din ho yan ng nitrous oxide. And sa land use changes, yung pagko-convert ho natin ng land, urbanization, agriculture, and other purposes. Siyempre ho, nababago ho, na-alter ang distribution, pati ho behavior ng mga disease-carrying vectors. Yung mga waterborne diseases, naaapektuhan ho yung water quality and nagli-lead sa contamination ng drinking water. Siyempre ho, mas increase ang risk ng waterborne diseases tulad ng typhoid fever and gastrointestinal infection. Foodborne diseases, siyempre ho, pag may init ang panahon, napopromote ho ang growth ng bakterya. Di ho ba, pagka yung pagkain di nyo na ipasok sa rep, di ho ba mapapanis? At kung lalo na ho, yung mga wala naman hong refrigerator, di ho ba? So, napapanis ho kasi mainit yung temperatura. So, mas marami hong growth ang bacteria, virus, pathogens sa pagkain. Increasing the risk of foodborne illnesses tulad ho ng salmonella and E. coli infection. Sa mental health impact, climate-related disaster ho and environmental changes, ayan, yun nga ho, nakakalid ho yan sa displacement. Kasi ho, pag nawalan sila ng bahay, livelihood, due to baha, bagyo, and earthquake, siyempre ho, nakaka-contribute yan sa stress, anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder, affecting population. Pati ho, malnutrition. So, siyempre ho, nadidecrease ho ang access sa nutritious foods, nauuwi ho yan sa malnutrition. So, as an individual, paano ho tayo makakatulong sa climate change na ito? So, number 1 ho, mag-reduce ho tayo ng energy consumption. Sa bahay, turn off ho ang mga ilaw, electronics, pagka ho not in use. And gumamit ho ng mga energy-efficient appliances and lighting. Makatutulong ho ito sa climate change, sa pag-init ho ng ating atmosphere. Mag-support ho sa sustainable food choices. So, i-choose ho natin yung mga plant-based na pagkain. Locally sourced, hindi ho yung puro imported ang nasa utak ninyo, kasi social, no? And, ayun ho, makatutulong ho yan ng malaki kasi ho, mami-minimize ang food waste. Wag hong nagtatapon ng pagkain. Kailangan ho nakaplan ang meals. Magkaroon ho ng initiative to redistribute surplus foods. And reduce, reuse, recycle. Gawin hong ugali yan. So, i-reduce ho ang waste generation by avoiding single-use plastic and disposable products. Yung mga pwede naman hong reusable alternatives and yung mga materials na pwedeng i-recycle tulad ho ng papel. Pag may mga sulat na ho, pwede pa ho yan sa kabila. Gawin nyo hong scratch. Glass, metal and plastic. And yung mga compost organic waste to divert from landfills and reduce yung mga methane emission.
advocate for climate action. So, mag-raise ho tayo ng awareness about climate change kasi maraming tao ang wala hong kaalam-alam sa ganito, no? So, yung mga gumagamit pa ho ng uling, ha? Yung mga kumukuha ng kahoy, pinanggagatong, no? Bawal na ho yun, wag na ho ganun, Kasi nga, nakaka-contribute ho yan sa greenhouse gases. Natatrap ho yung init doon ho sa mga gases sa ating atmosphere. Diyan ho sa clouds, naiipon ho yan dyan, no? Creation ng Diyos, affected ho ng global warming due to climate change, no? And ang isang panlabang na laman ho natin dyan, of course, is what? To protect our health, detoxification and blood cleansing program, ideally every 3 months, para ho lumakas ang resistensya at hindi ho tayo tamaan ng kung ano-ano hong sakit na dala ho ng pagbabago sa atin ng global warming. So, Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Muli sa usapang KKK, ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene. Dok, tanong ni 2762. Good PM, Doktora. Garalgal yung radio na pinakinggan ko. Ano po ba ang preparations ng papaya seeds? Aside from less than 1 kutsarita seed, di ko na po narinig. Sensya na po. Ganito po, so anything naman ho sa papaya, makatataas ho ng platelet ng pasyente. So, pwede hong fruit juice ng papaya, 2 baso sa isang araw, or pwede hong lagain ang dahon or 1 kutsaritang buto. So sa buto ho, 1 kutsarita. Dahan-dahan ho within the day, and lahat ho yan makaka-increase ng platelet. And sa amin ho kasi, minsan ho, may pasyente nga kami, ang platelet, na lang 20. Lumabas ho siya sa ospital dahil lang sa hindi ho tumataas, pumipick up, so nag-waiver ho. So sa awa ng Diyos, naitaas naman ho namin ang platelet. And ang dengue, talaga hong tuloy-tuloy ang bulusok niyan hanggang ika-5th day, kahit ginagamot nyo na and others, no? So pipick up lamang po yan kahit ano po ang ginagawa ng tao o ng doktor after ng 5th day. So 6, 7, and 8 dyan pa lamang ho pipick up ang platelet. Kaya ho, no? So kailangan ho talaga ng supportive care. Sa amin ho, 100% ang amin hong cure rate sa dengue, no? So wala na tayong oras. So mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga hong simptomas. Kaya ang pasyente ho hindi nagpapacheck up. So magpa-check up ho kayo, lalo na ho ngayon na free ang check up natin. Kahit wala ho kayong nararamdaman, especially ang elderly and diabetic patient. Ang dami-dami hong may walking pneumonia. Walang symptoms pero ho may alagang crackles sa lungs, no? And ayun po, no? So sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong 2 procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. So inuulit ko po, extended ho until April 14, this Sunday. Extended po ang ating free check-up due to long holiday. May time ho daw magpa-check up ang mga nakiusap at
Siyempre ho, kasama na rin ho dyan ang libreng sugar and urine testing and the free colon cleansing for your referral. And of course, yung promo package ho natin, buy 2 detox, ang free nyo ho, either vector scan or 1-day blood cleansing. Or buy 1 detox, 1 day blood cleansing, ang libre nyo ho, vector scan. Mas maganda ho ito kaysa sa dating package kasi ho may free kayo. Dati ho discounted lang. And of course, i-prepaid nyo na ho ang extended na promo sa high dose vitamin C. Nakapagpapaganda ho ito, nakakalakas, nakakapino ng skin. So doing high dose vitamin C, magbibigay ho ito ng glow sa inyo, no? At gaganda ho kayo at lalakas from the inside out. Ha? And makiagaw na ho sa ating limited slot for free check-up, magpalista na po. And yung atin hong anti-aging and whitening soap, available po sa Shopee. Look for IV, whitening and anti-aging soap. And habang po tayo ay may i-stock pa. So, Ivy? Please like us on Facebook ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, po si Ivy at sa may inyong katotohanan. Salamat po.